Pagod, puyat, gutom ang naging puhunan namin dito. Yung mga ibang OFW na inaabuso, nasaan ang gobyerno? Humihingi ng tulong kami mismo. Tumatawag kami, bibigay namin yung number. Walang dumarating. Saka pa ba tutulungan ng gobyerno natin na magkapantay na yung paa ng isang OFW? Kaya diyan sa bansa natin, maraming magnanakaw. Alam niyo kung bakit? Walang trabaho. Kung maayos lang sana ang pamamalakad, kung wala lang sanang discrimination sa bawat Pilipino, sana yung mga tao na yan may trabaho. Walang magbebenta ng shabu kasi may trabaho. Kung alam nyo lang na yung ibang laman ng bagahe namin, basura ng mga employer na nakikita namin na mapapakinabangan at pwede pang paglaruan ng aming mga anak, iniipon namin yan para hindi na namin mabili. Ang lahat ng yan naman siguro, alam ninyo yan. Nakikita naman ninyo ngayon kung ano ang laman ng mga bagahe ng OFW. Sasabihin ninyo na yung mga laman pang negosyo? Siguro naman meron. Pero hindi lahat. Bakit ninyo pinag-iintirisan ang bagahe ng mga OFW? Anong silbi ng X-ray machine na nakalagay sa airport o saan mang ng cargo at bubuksan pa ninyo yan ang mga karton namin? Tuni-tunilad ang bagahe, kailan nyo matatapos? Tanggalin nyo na lang yung X-ray machine na yan. Magdagdag kayo ng tao para buksan yung bagahe namin. Ginamit yung X-ray machine na yan para makita lahat ang laman ng mga bagahe. Bakit? Nakakalabas pa rin ang droga sa Pilipinas. Nakakalabas pa rin yung mga smuggle na produkto. Saan ba dumaraan yan? Sa ilalim ng dagat? Pwede ba yung bigas na yan na fiki, ilulublob sa dagat at iaahon sa isang dalampasigan na walang nakakakitang kustom? Kasi, tinatakpan yung mukha ninyo, yung mata ninyo, tinatakpan ng pera. Ang isang OFW ay walang kapasidad na magbigay sa inyo ng pera. Tinatagurian yung bayani ng Pilipinas ang mga OFW. Saan na kayo tutulong pag namamatay na yung tao? Yung OWA, sinasabing may libreng paaral ng mga OFW. Ilang beses kaming lumapit. Wala. Sasabihin mangungutang yung OFW kung ano-ano pang mga requirements ang hinahanap ninyo. Bureau of Custom, gumising kayo. Alam namin kaya ninyo ginaganito ang mga OFW kasi sa likod nito alam ninyo ang buong katotohanan. Kung hindi pa mag-e-election, hindi nyo kami iipitin? Siguro naman may tao sa likod ng mga yan.
May batas na ba tayo na nagsasaad na yung Bureau of Customs pwedeng magbukas ng bagahe ng ibang tao? Nakakalusot na nga sa Excel, pinagnanakawan pa kami dun sa loob ng mga bagahe. OFW dito, hindi lahat masarap ang buhay kung alam ninyo. Tira-tira yung mga kinakain namin. Ni hindi makita ang labas. Magkakaroon man ng cellphone panakaw. Kung natandaan ninyo yung binugbog na 2 OFW nang dahil lang sa cellphone, halos patay na ng kanilang mga amo. Para magkaroon lang kami ng communication sa aming pamilya. Matutulog kami alas 2, alas 3 ng madaling araw. Gigising ka ng alas 5. Kulang sa tulog. Pagod, sobra. Hindi ka pwedeng umupo dito. Sayang ang oras para sa kanila na sinasahuran ka. Kakain ka ng ilang minuto. Trabaho na naman. Kagagaling mo lang sa ospital. Paglabas mo, pagdating sa bahay, trabaho na naman. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Kakapiranggot na pinaghirapan namin na gustong matikman ng aming pamilya, ipagkait nyo pa sa amin? Bakit di nyo tirahin? Yung mga smuggler na yan na mas maraming pera kaysa mga naghihirap na OFW. Kaya kami mga OFW, humihingi ng pagbabago sa pamahalaan. Palubog na ang ating bansa dahil sa mga kurap na nakaupo sa bawat ahensya. Kailan nyo kami tutulungan? Pagpatay na? Pagod, gutom, panghuhulila sa pamilya. Tiniis namin yun. Kasi kung nasa bansa lang natin, wala kaming makitang trabaho. Kasi nga, may discrimination. Kaya kami mga OFW, iisang sinisigaw namin, pagbabago para sa ating pamahalaan. Iisang tao lang namin nakita yan. Kaya kami ninyo iniipit kasi alam nyo, wala kayong makukuhang buto sa mga OFW. Lahat kami sumisigaw ng pagbabago. Kaya kahit nandito kami sa ibang bansa, sumisigaw kami. Nakikiusap. Duterte, tumakbo ka na. Alang-alang sa pagbabago ng pamahalaan. Pagkakaisa ng bawat mamamayan. Sana makarating ito sa kinauukulan. Mapansin ang daing naming mga OFW. Hindi kami nagpapakasarap dito. Nahihirapan kami pero tiniis namin. Dahil sa kakulangan ng trabaho sa sariling bayan. Isang beses, isang araw lang kami kumakain ng kanin. Kung alam nyo yan. Isang pirasong tinapay. Isang tasang tsa sa umaga. Kakain kami ng alas 4 ng hapon. Ang hapon na namin alas 11 ng gabi.
isang tinapay, isang tsa. Kaya ba ninyong kainin yan? Yung pagod namin dito, kaya ba ninyo? Walang pahinga. Nakaupo kami kung kumakain lang. Minsan lumalabas ang amo, nagnanakaw kami matulog kahit kalahating oras. Wala kayong awa. Kaya kami mga OFW nagkakaisa sa panawagan na sana tumakbo na yung taong may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Kaya nyo kami iniipit kasi alam ninyo na kami mga OFW nananawagan na tumakbo na si Duterte para sa pagbabago, pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Mga wala kayong awa. Kami na naghihirap dito sa ibang bansa, siya pang ginigipit ninyo. Yung iba nga tumatalo na dahil nahuhumsik na. Dahil sa kakulangan ng pagkain, kakulangan ng tulog, nababaliw. Hindi nyo ba nakikita, hindi nyo ba natitingnan sa mga balita kahit dyan sa Pilipinas, ilang OFW na minamaltrato dito? Yan pa gagawin ninyo sa amin? Samantala, yung mga smuggler nagbubuhay hari, nagpapakasaya na nakalusot dyan sa ahensya ninyo? Mahawa naman kayo. Barya lang sa sahod ninyo, yung sweldo namin. Minsan lang sa isang taon nakaranas. Yung pamilya namin sa Pilipinas, na makita nila, makagamit sila ng mga imported na bagay na iniipon namin sa loob ng isang taon. Sana naman mamulat kayo. Maawa kayo sa amin. Iisa lang ang sagot dito para sa ganap na pagbabago. Yan ang inaasahan namin mangyari. Na sana, pakinggan niya kami. Yung sigaw naming mga OFW. Tumakbo na si Duterte para sa pagkapangulo. Para makita niya ang problema namin dito. Duterte for President. Go, federal government, para sa pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Wala nang discrimination sa batas ng federalismo. Lahat tayo pantay-pantay. Mayaman ka man o mahirap. Sana naman, magbago na kayo. Tama na yung pagiging kurap ninyo. Nakakatulog ba kayo? Na masarap yung kinakain ninyo, pero yung ibang mamamayang Pilipino, walang tinutulugan, walang pagkain. Kahit man lang sana yung tira-tirang pagkain ninyo, ibigay nyo sa mga mahihirap. Kung kami nga dito, yung mga damit na tinatapon ng employer namin, hinihingi namin para isama sa bagahe, ipamigay sa mga kapitbahay namin na walang damit. Kaya ninyo kami iniipit kasi alam ninyo, mga namumuno sa ating gobyerno sa ngayon, kahit isang buto, wala kayong makukuha sa amin. Nagkakaisa kami mga OFW para sa ganap na pagbabago. Panawagan namin, tumakbo ka na, Duterte, para sa pagbabago ng ating pamahalaan.
Maraming salamat po.